Dito ka mabibwisit eh. Kasi alam mo bakit? Minadali na nga nila yung sa kamera. Hindi na nga nila dinaan sa tamang proseso yung sa kamera. Diba? Kitang-kita naman natin kung papaano nila minadali yun, kung papaano po nila tinarantado yun. Kitang-kita ho natin. Kitang-kita ho natin na ito po ay isang paglalapastangan sa due process. Bakit? Ulitin ko. Una, sabi nga nila, pang-apat na impeachment na po yan. Although sinasabi, dapat daw initiate yung una para magkaroon ng ban na 1 year. But the point here, there is a malicious disregard to this strict impeachment complaint, tapos tumalon sila sa pang-apat. Malicious in a way. Why? Kasi inignore nila literally. That is not how it should be. Kasi tandaan ninyo, parang ang impeachment ay para ho din yung proseso pagdating sa kaso. Ang kamaran, tumatayong mga piskal. Pag ikaw nakatanggap ka ng reklamo, ang dapat ginagawa dyan, agad-agad yan, inaaksyonan, agad-agad yan, sinasubmit sa Committee on Defense, pag-uusapan dyan, titingnan dyan, aaralin, tapos pasasagutin yung inaakusa. Sa pagkakataon nito, ang Vice President. Hindi ho yung ginawa doon sa tatlo. Ano ho nila yan eh? That's a house rule. Ibig sabihin, yan ho ay kautusan. Ibig sabihin, yan po ay batas nila. Rules nila ho yan. Na dapat pag may natanggap, kailangan ipasa kagad. Kailangan pag-aralan kagad. Di ba? Hindi ho nila ginawa. So, doon pa lang, alam mo na may paglapastangan ng due process. Pangalawa, yung fourth complaint, kung hindi dumaan yung tatlo, sa Committee on Defense, hindi rin dumaan yun, fourth complaint. As a matter of fact, nalaman na lang ng mga congressman natin na pumirma dahil sa 150 million, di umano, allegedly, ay doon sa araw na yun. Doon na lang nila nalaman yung complaint. Ibig sabihin, malinaw sa malinaw na hindi man lang pinaaralan. Ang term nga na ginamit namin doon sa Supreme Court ay dapat verified. How can they verify yung mga complaint o yung laman ng impeachment kung nalaman na lang nila yon the day itself? Between 1 hour to 2 hours na lang before they sign it. Ibig sabihin, there were no verification. At the same time, hindi rin napasa sa committee na dapat tumingin doon at humingi ng panig ng akusado. So, in other words, mga kababayan, ito po ay minadali. Hindi na ho dinaan sa tamang proseso. Hindi na ho ito pinagbigyan ng tsansa yung akusado na sumagot. Yan po ang problema sa impeachment nito. Tapos, eto na naman kayo mga hindot. Mamadaliin nyo na naman ang Senado. Di ba? O sige, kayo madaliin nyo. Nang kayo ay maireklamo na naman sa Supreme Court. Bakit kanyo? Ayan na naman tayo eh. Kaya nga ang ganda rin na sinabi ni Chis Escudero, sana panindigan niya yan kasi may balita kami, ready na daw yung sa Senado. Pero, excuse me po. Hindi, dapat panindigan ni Chis Escudero yung sinabi niyang dapat pag-aralan muna. Dapat busisiin muna. Hindi pwedeng ura-urada itong impeachment na to. Ito'y mahalagang bagay. Naka-recess ang Senado. Kailangan muna nilang pag-aralan at kailangan muna magkaroon ng plenary. So, in other words, people of the Philippines, kung kayo dyan sa Kamara ay tarantado at saka mga gago, huwag niyo itulad yung Senado. Talo kata ako ng buhok ah. Biro lang.
naintindihan nyo yung ibig ko sabihin, mga kababayan? Dapat mag-ingat-ingat tayo. Kasi ayo talaga talagang alam mo kasi sa Pilipinas ngayon, parang wala ng batas eh. Kung ano yung utos sa inyo ng boss ninyo, yung peke yung Panginoon dyan sa kamera, yan na lang ang susundan ninyo kahit hindi niya nadaanan ng tamang proseso. Huwag niyong kakalimutan. Maraming matatalinong mga Pilipino na nagmamatsyag at hindi basta-bastang napapaniwala ninyo at maaaring mag-question sa Supreme Court. Malinaw sinabi ni Conchita dalawa ho. One, hindi pwedeng iura-urada ito ngayon. Hindi pwedeng mag-convene ng Senate just for the impeachment. Malinaw yun. Second, na malinaw na pwedeng makialam ang Supreme Court pagdating sa impeachment process. Kasi nangyari na ho yun. Mga kababayan, mamaya may upload tayong video. Patungkol naman ho dun sa issue na kesyo sinasabi nila na invalid daw yung reklamo o yung sinumite namin sa Supreme Court through the leadership of Attorney Torreon. Mamaya, papaliwanag ko sa isang video yan. Abangan nyo, i-upload ko yan mamaya-mayang gabi. Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo na napakalabo talaga ng argumento nila na pinapalusot nitong mga congressman na hindi, napag-aralan naman yan. Nagkataon lang kasi parang kin-consolidate namin yung lahat ng impeachment at sinama namin lahat doon sa fourth impeachment complaint. Yan yung sinasabi ng mga tulonggis na congressman eh. Kaya, makikita natin yan na talagang kagaguhan po. Kagaguhan po yung ganyang klaseng sinasabi nila. Dahil hindi po yan ang sinasabi ng batas, hindi rin po yan ang tamang proseso. Yan po ay gawa-gawa nyo na lang. Sabi nga ito'y resulta na lang dahil kinumplain kayo. Akala kasi nila wala magko-complain. Akala nila lusot na. Kasi ang feeling kasi nitong mga congressman na to, lalong-lalo na yung kanilang pinuno, hawak nila ang lahat. Uy, hindi nyo hawak ang lahat. Kung akala ninyo, hawak ninyo pati ang Supreme Court, no. Tatakbo kami sa Supreme Court dahil naniniwala kami na may hustisya pa sa Supreme Court. Kung kaya ninyong baluktutin ang batas sa Kamara, ginagawa niyo araw-araw yung contempt ninyo, wala na sa batas yan Kung kaya ninyong gawin yan, hindi ho sa mga matatalinong abogado, tulad ng mga kasamaan namin na nagpunta sa Supreme Court, hindi nyo mauulol ang mga vloggers, hindi nyo mauutakan. Sabi ko sa inyo, mas matatalino pa ang mga vloggers. Uy, by the way, highway binabasa ako. Maganda ito Papapakita ko sa inyo May nabasa ako at napakatalino talaga nitong, tingnan mo kung gaano katalino itong kababayan nating si MJ Kiambao. Ito sabi niya. Ito Friends, hinagaya ko lang boses niya. Friends, please refrain from referring to us as vloggers. Okay? They're using that to try to diminish us and our cause. Galing. Ibig sabihin, pwede, kung maaari, huwag nyo na kaming tawagin vloggers dahil ginagamit nila ang salitang vlogger o vloggers to diminish us. To parang ibinababa nila kami. Niyuyurakan nila yung aming pinaglalaban at tinatawag na vloggers lang yan, kumikita lang yan, ganyan. Okay? Sabi nito, we are more than just vloggers. Like many of you, we are concerned citizens, critics, patriots, political activists, and good governance advocate who mostly have day job. Hindi lang po kami mga vlogger na masasabi mong ganun-ganun lang. Kami ay mga concerned citizen, mga critics, mga patriots, mga nagmamahal sa bayan, at political activists, mga aktivista para sa politika, and good governance advocate. May advokasya kami na mag-ayos at malinis na gobyerno.
And mostly have day jobs. Meron kaming mga trabaho. O, katulad ko. Vlogging is just one part of me. Lalo na yung mga kasamahan ko. Yung mga iba, yung katulad nila Crisit. Alam nyo ba si Crisit? Editor yan. Sa isang dyaryo. Sa isang broadsheet, editor yan. Although, yung kanyang part doon, alam ko is about fashion, entertainment. Editor po yan si Ma'am Crisit. Malupit na tao yan. Yung kanyang pag-post sa social media, yan po advokasya lang at bugso ng kanyang pagmamahal sa bayan. Ika nga. Di ba? Ano pa? Abogado, Attorney Trixie Cruz Angeles. Abogado po yan. Hindi po yan yung sinasabing pumulot ng suka. Yan nga po alam nyo ba, matikas na abogado yan. Pag yan nasa korte, kinakatakutan daw ng mga pulis yan. Pag yan ang tumayo sa korte. Malupit na abogado, kaya nga ginawang sekretary, di ba? Second, contrary to how they tag us paid fake news purveyors, I've been using my account to actually help fight disinformation, as many of you, my friends and readers who've been with me for years can attest to that. Alam mo, tama siya. Sabi ko nga sa inyo, meron lang kasi, alam mo mga kababayan, I hate to say this, pero I have to say this. That's why ang Banateros, nung aming binuo ang aming grupo, paulit-ulit namin sinasabi, maari po ba, wag tayo doon sa chismis? Maari po ba, labanan natin ng chismis? Kasi ayaw ho namin galing lang kay ganito. Yung bulong-bulungan lang. To the point, nagkaroon nga ng konting feud among us. Pero that is past. Hindi ko na ibabalik po yan. Kasi nga po, malinaw sa amin. Hindi po kami nakabase sa chismis. We will not make stories. And even if we hear stories, we will make sure na na-verify namin or lumabas sa mga lehitimong news. Or di kaya meron kaming personal knowledge, ibig sabihin kami mismo nakakita, nakarinig. Or, kaya nga nandiyan kami po sa SMNI. Yeah, that's why we were tapped by SMNI as part of their list of anchors. You know why? Kasi nga, ganun po ang Banateros Hindi po kami nag-iimbento at gumagawa ng fake news at chismis. Ganun din po to si MJ Kiambao. Lahat po kami, ako, sabi ko paulit-ulit yan, even if that news would serve our political leaning, pero peke yan, sabihin natin, peke yan. Tama, mali. Hindi kami sumasakay. Siguro, meron ilan, hindi ko na papangalanan, merong ilan na walang pakialam whether the truth ang nilalabas sila o hindi the truth. Sumasakay sila sa propaganda. Kasi meron nagsabi sa akin yan Labanan niya ng propaganda. It doesn't matter whether the truth, whether truth or chismis. Sabi sa akin, labanan niya ng propaganda. Sabi ko, pasensya na pero ang Banateros out sa ganyang klase ng pag-iisip. Ang mindset namin, we will not fight propaganda with propaganda. Hindi namin gagawin yun. We will fight propaganda with the truth. Kasi yun ang aming pinangahawakang katotohanan. Kasi pag ikaw nandun ka sa katotohanan, hindi ka mababali. Hindi ka matitinag. Pag totoo ang sinasabi mo, totoo Pag bali-baligtarin mo mundo, totoo yun. Kaya doon lang kami. Ayaw namin ng propaganda. Bakit? Masusunog ka Kita mo yung, basta, ayaw na lang magbanggit. Kita mo yung mga mahihilig sa chismis at propaganda. Asan sila? Hindi sila magtatagal. Bakit? Mauubusan sila ng chismis. Next week, mag-iimbento na naman ng chismis. Next week, imbento para na lang mag-views na mag-views. Ang hirap kaya nun, mag-imbento ng chismis. Sa mga chismosa, maaari, magtagal ka. Pero yung mag-iimbento ka ng chismis, napakahirap po nun. Number 3, sabi ni MJ Kiambao, most of us do not monetize our SOCMED accounts, myself included. The others who do are not even denying it. Like us, we do not deny it.
as they rather earn their keeps from Mark Zuckerberg than steal from public coffers or get paid by some drug lords or Pogo or China or some politician for that matter. Mainis na trabaho po yun malinis na trabaho po yun kesa naman magnakaw sa pampublikong pondo. Ayun nga. Kaya nga, lagi ko po sinasabi sa inyo, di ba? Better not to skip ads. Bakit? Kasi we are earning through this political comments. Di ba? I mean, political opinion namin. We earn from these videos. So don't skip the ads kasi diyan kami kumikita. So that magiging independent kami. Honest kami. Diyan kami kumikita sa mga videos. Para maging independent kami. Ano gusto ninyo? Hindi nga kami kikita. Pero babayaran naman kami ng mga politiko, ng mga drug lords, ng mga pogo. Eto nga lang Ang dami dyan mga vloggers. I-ekis nyo na kagad pag nag-promote ng gambling. Ibig sabihin, binabayaran sila ng mga gambling institution or gambling lords. Di ba? Ekis nyo na dapat yan. Kami banateros, hindi po kami. At against kami in any form of gambling. Wala maidudulot na kabutihan. Ang shabu at gambling ay pareho lang ang antas, ang bigat na kasamaan na idudulot niyan sa ating bayan. Pareho lang yan. Shabu at saka gambling. Maniwala kayo sa akin. Yung online gambling, ha? Ito. Most of us do not monetize. Tatapos na yan. But then you already know that, I'm sure, too, also do. Sorry. They just badly need to discredit us and destroy our reputation by making people believe that we are bunch of pogo narco bloggers. Pathetic! Anyways, thank you all so much for your support. Napakahirap maging kritiko sa mga panahong ito. Buwis buhay, ika nga nila. Pero mas mahirap po ang hayaan na lang natin sikilin ang ating kalayaan at karapatang magsalita. Dahil buhay at kinabukasan ng mga anak at mga magiging apo natin ang nakasalalay. Anak nyo lang, tsaka apo nyo lang. Wala po akong anak at tsaka apo. As Benjamin Franklin put it. Hindi, iba pa pala. Sorry. Freedom of speech is the most crucial of all our rights. Pag yan nawala, pag wala nang pwedeng pumuna at kumontra, pag lahat nanginginig na sa takot, then all our other freedoms will erode. As Benjamin Franklin put it, whoever would overthrow the liberty of nation must begin by subduing the freeness of speech. Grabe yun, ha? Kaya sa lahat po sa inyo na patuloy na nagmamatsyag, nagsasalita at di natitinag, mabuhay po kayo at maraming salamat. Defend freedom of speech in the Philippines. Palakpakan, madam. You're the best. Yan po ang sinabi ni MJ Quiambao. Kaya mga kababayan, itaas na po natin. Hindi na po tayo mga vlogger. Tayo po ay mga political advocate. Ano ba ito? Sinabi niya. Sandali, para malinaw. Advocate for good governance. Yan po, yan po tayo. Good governance advocates. Yun. Tayo po ay GGA. Good governance advocate. Ang ating nais po ay magandang bayan, maayos na bayan. Sino ba may ayaw ng maayos na bayan, di ba? Yung mga congressman lang. Bakit? Pag hindi maayos ang bayan, pag squatter ang bayan, pag mahirap ang bayan, pag mga patay gutom ang bayan, meron silang ibibigay na ayuda. At pag may bibigay silang ayuda, may boto sila. Di ba? Gago! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
mabaluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa